Nagbabalak ka bang mag-apply dito sa Taiwan at gustong-gusto mo na no placement fee ang company na mapuntahan mo dito? At ano bang mga agency dyan sa Pilipinas, Idol, na pwede kong applyan, lalo na kung walang placement fee? At tanong ko lang, Idol, pwede ba yun na mag-apply ako tapos no placement fee? Ngayong araw, aalamin natin kung ano ba ang advantage at disadvantage ng pamimili ng company or agency na walang placement fee. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you're watching Ram's Diary. Yeah! So yun, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. I-explain ko po sa inyo kung ano po yung advantage and disadvantage sa pamimili ng company na no placement fee and pag-apply sa agency dyan sa Pilipinas na no placement fee. Pero bago ang lahat, ano ba ang placement fee? Okay? Based on my experience, ang placement fee po kasi is yan po yung binabayad natin sa agency na naghanap ng employer natin dito sa Taiwan. Okay? So, yun, sa madaling salita, yun po yung pinaka talent fee, parang gano'n, or service fee na ibibigay natin sa agency dahil sa paghanap sa atin ng employer. To be honest po mga idol, no, medyo malawak po yung usapin pagdating sa placement fee, tsaka hindi ko na po siya i-detail kasi nga ang topic natin ngayon is about po sa pagpili ng mga company na no placement fee or agency. So yung about sa placement fee, hindi ko na po siya itatakil ng buo. So para magawa ko po ang content na to, may tinanong ako na kakilala ko nagtatrabaho sa isang company dito sa Taiwan, no placement fee po sila doon sa Pilipinas nung nag-a-apply siya. Okay? Pero hindi po kasi placement fee ang tawag sa binayaran nila. Meron po kasi silang binayaran na commitment fee. Okay? Ano po ba yung commitment fee? So, para sa mga babae, kasi babae yung kakilala ko syempre. So ano yung experience niya? Ito yung itatalakay ko kasi hindi ko natanong yung sa lalaki. So that time, in-explain naman po sa kanila ng agency na City Employment, yun po yung agency niya, which is agency ko rin. So pares lang kami ng agency. In-explain naman po sa kanila na no placement fee po yung company na mapupuntahan nila dito or company na pagtatrabahoan nila dito sa Taiwan. Pero it doesn't mean na wala silang babayaran. Meron po silang babayaran. So yun nga, sinabi ko kanina na commitment fee. So, ang commitment fee po, ibig sabihin, once na na-select ka na or na-hired ka na, ibig sabihin, wala na pong atrasan yon. Okay? So, yun po yung commitment nyo na magtrabaho dito at ipagpatuloy yung pag-apply nyo. Okay? For example, bigyan ko yung example. Na ano ka na, nakapasa ka na sa interview, na medical ka na, na-TECO ka na, actually, ipaprocess nilang, ngayon nabuntis ka. Okay? At hindi ka pwedeng magtrabaho kasi nga buntis ka. Ibig sabihin, na-violate or na ano mo po, hindi nyo po natupad yung commitment nyo na makapagtrabaho dito sa Taiwan. So, ibig sabihin, yung binayad nyo na commitment fee, hindi na po mababalik sa inyo yon. So, syempre, yung effort ng agency naman, syempre, hindi naman yung mababaliwala. Kasi syempre, ang pangit naman no na nag-decide ka na mag-apply, nagpatulong ka sa agency, tapos at the end, hindi mo rin naman din itutuloy. Di ang pangit ng ganun. Pero kapag once na naitawid nyo po, or ibig sabihin, nakapagtrabaho kayo dito sa Taiwan or one day before yung flight nyo, nakapag-commit talaga kayo na magtrabaho dito sa Taiwan, ibabalik po nila yung pera na binigay nyo as a commitment fee. Parang ano lang po siya, kung ba pang nangungutang ka, parang anong tawag doon? Yung collateral. Yun parang pinaka-collateral natin na gusto na talaga natin na magtrabaho dito sa Taiwan. So ngayon, kung tatanungin nyo, magkano po ba yung commitment fee na binayaran nila? So yung commitment fee po, based doon sa tinanong ko sa kanya, is 20,000 pesos po. Pero binalik po yun one day before yung flight nila. So therefore, wala po talaga silang binayaran. Okay, na-explain ko na po sa inyo yung process noon sa agency. So ngayon, bibigyan ko yung idea based on my experience, okay? Or experience na pinagtanungan ko, ano po ba yung advantage ng no placement fee na company or agency? Okay? Pag sinabing no placement, ibig sabihin wala kang babayaran na placement fees. O magkano ba yung mga placement fee? Usually, ang placement fee po kasi na binabayaran sa agency is nasa around 60,000 to 70,000. So malaking bagay po yun. 'Di ba? Kung ikaw isang aplikante na gusto lang naman mag-apply sa Taiwan at walang ganung kalaking pera or ganung halaga na maibibigay sa agency, napakalaking ano po yun ha bagay. 70,000 is a lot of money for us, lalo na pag nasa middle ano lang tayo, hindi naman tayo mayayaman. Second, ano po ba ang disadvantage kapag once na no placement fee po yung
company or agency. Tinanong ko kasi yung kakilala ko na nagtatrabaho sa Walsin. Sabi ko, so, kumusta yung Walsin? So, pagdating naman daw kasi sa dormitory is hindi sila hindi libre. Okay, sila ang nagbabayad sa kuryente, tubig sila po ang nagbabayad. Okay? So, yun po yung disadvantage. Okay? Uulitin ko po ha, base po to sa kakilala ko na nagtatrabaho sa Walsin, which is no placement fee. Kaya naman, nung tinanong ko siya, sabi niya, mas maganda pa rin pala kapag may placement fee yung company. Okay, sa mga hindi po nagtatanong, ang company ko po dito sa Taiwan ay may placement fee. Pero masabi ko, ang ganda talaga ng patakaran nila, maganda yung dorm. Ibig ko sabihin is, kasi yung dorm namin, take note ha, may placement fee po kami. Yung dorm namin libre, yung kuryente, tubig, libre, pagkain libre. So, yun po yung experience ng isang company na no placement fee at isang company na with placement fee. And also, kapag once na mag-a-apply po kayo, for example, nasabi ko sa inyo, di ba, ang agency namin is City Employment. Kapag once na gusto nyo mamili ng mga company na no placement fee, like Walsin, Lingsin, ano pa ba yung iba na no placement fee? Hindi ko kasi alam kasi hindi naman ako masyadong nag-ano nun sa with placement fee or no placement fee. Kasi sa akin, kung sino yung company na magbubukas ng pinto sa akin, syempre, dun ako. Syempre, paunahan lang. Kasi ang pagkakaalam ko ng karamihan, pag sinabi mo pong city employment, no placement fee agad. No, mali ho. Depende po yan kasi ang agency po dyan sa Pilipinas, marami pong company na hawak. So, yung mga company na yun, may iba't ibang ano po yun, kontrata sa agency. May company na no placement fee, meron din company na with placement fee. So, depende po yan kung ano yung mag-hiring during na pag-apply nyo. Kasi ito, ano ko lang po ikukwento ko lang po yung experience ko. Nung mga yung sa agency, makikita mo sa mga Facebook page nila na mga post, minsan hindi sila updated doon. Kasi nga, hindi naman nila kailangang i-update doon na, may itong company na hiring, no placement fee. Pero usually, makikita nyo po sa Facebook page nila, but hindi po yun laging ina-update. Kasi sa dami po ng aplikante na willing magtrabaho dito sa Taiwan, doon pa lang, maano na nila, makuklose na po nila yung number of applicants na kailangan ng company. So, ibig sabihin po, hindi na nila kailangang i-post yun sa social media. But, I suggest po na i-check nyo pa rin yung Facebook page nila para malaman nyo kung ano yung hiring. Kasi nung ako nag-apply, hindi naman lang pinost sa social media nila sa Facebook page. So, nag-apply ako kasi alam ko, may hiring ho talaga lagi sa City Employment. So, timingan ko po yung company ko is hiring. So, hindi po nila yon pinost. Pero, ang kagandahan ng kasi sa kanila is pinopost nila yung mga company na no placement fee. Kasi syempre pang-akit din yun sa mga aplikante. And also, kapag once na gusto nyo ng company na no placement fee po, maghahantay po kayo kung kailan po sila hiring. For example, gusto ko magtrabaho sa Walsin kasi nga no placement fee. Siyempre, lagi akong pupunta dun sa agency or lagi akong titingin sa Facebook page nila kung may hiring na po yung Walsin kasi nga gusto kong mamili ng company na no placement fee. So, isa yan sa disadvantage kapag once na mamimili ka ng company na no placement fee. Kasi syempre, mag-aantay ka kung kailan hiring nila. Kasi nga, ang company, for example, yung agency, may hiring 3. Yung Walsin, Lingsin, tsaka isang company na with placement fee. So, for example, unang sabi si Walsin na, may hiring kami, kailangan namin 100 tao. Siyempre, nang-gather na yun ng mga aplikante. So, for example, hindi ka nakasali doon. So, siyempre, kawawa ka. Ngayon, may placement fee, nakasali ka ngayon doon sa panel of ng aplikante na i-interview. Kaso ayaw mo kasi may placement fee, so nag-cancel ka. So, dito naman si Lingsin, nag-hiring. Di ba yung ibig ko sabihin is mag-aantay ka kung kailan mag-hiring ulit yung company na no placement fee. Kaya mas maganda talaga, sinasuggest ko rin sa mga previous video ko na kung ano yung company na nagbukas or nag-hiring, i-applyan nyo po. Kasi sa dami ho ng aplikante na nag-a-apply, syempre hindi ko kayo ipaprioritize, hindi naman kayo specially. Pero kung sasagutin ko yung tanong nyo kung pwede bang mamili, yes naman, pwedeng mamili. Ang problema lang, mag-aantay kayo. Kaso, kaya nga kayo nag-apply, di ba, para makapagtrabaho na agad at kumita. Tapos mag-aantay kayo ng ganun katagal. Tandaan nyo, ang company na mag-hiring, hindi po yan one day before. It takes months or years bago sila mag-hiring ulit. Okay? Kasi una sa lahat, hindi naman nga mag-hiring kung kumpleto yung tao, di ba? Paano kung may mag-resign, may mag-end of contract, or hindi na nagpa-renew. Pero syempre, ilan lang yun. Halos lahat naman kami gusto magpa-renew dito kasi ang ganda ng kitaan. Kaya kung gusto mo mamili, pwede naman, mag-abang-abang ka ng hiring na mga company na no placement fee. Kaso matatagalan ka nga lang.
Pero nasa sayo pa rin naman yan, idol, kasi since ikaw naman ang nakakakilala or nakakakilati sa sarili mo kung hanggang saan lang ho yung kapasidad natin na mag-apply. Kaya para sa akin, wala namang problema kung mamili kayo. Pero please consider yung mga consequences na mapagdadaanan nyo po. So ayun mga idol, sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to hit the subscribe, palike na rin and share sa mga kapwa nating aplikante na nag-apply. And also, don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ingat at kita-kita tayo dito sa